Hi guys! Cakes and Cookies here. So for today's video, dahil uso ang concert ni Taylor Swift, i-upload ko na rin tong cake natin na Taylor Swift inspired. So heart shape siya, size is 7x3, moist chocolate cake with chocolate ganache filling and then American buttercream for the frosting. So simple lang naman yung design nito. May border lang siya up and down pero meron siyang drawing ni Taylor Swift na yun yung medyo nagpa-challenge sa akin. Kasi nga, hindi naman ako magaling mag-drawing pero ipupush natin yan, di ba? Medyo matulin lang yung ating video for today kasi nga, matagal kong ginawa yung cake na to. First is because heart shape siya. So medyo mas matagal siyang pakinisin compare sa round cake kasi nga may mga pakurbada siya, ganyan. And then, second is because may drawing siya. So, first is nag-sketch pa ako and then next is yung pagkukulay nung drawing. So, medyo time-consuming siya. So, kailangan kong bilisan yung video kasi pag hindi, abutin tayo dito ng mahal na araw. So, iyon. Naglagay na ako ng border dyan sa baba muna and then, later is yung sa taas naman. Uunahin ko muna yung drawing and yung dedication. So, ayan. Manapapanood nyo naman yan dyan. Ito na yung drawing. Naka-timelapse na yan din. Tinulinan ko na siya. So, gumamit lang ako ng toothpick para gayahin yung drawing na nandoon sa iPad. And after nyan is, kukulayan natin yan ng buttercream. Habang nag-drawing ako dyan, pag-usapan muna natin yung post ko kanina about doon sa mga nag-i-inquire sa atin ng mga cake prices. And then, kapag in-stock natin, baker din pala siya or relative pala siya ng baker or basta nagbe-bake siya. And nagfi-fishing lang siya ng prices natin or hindi siya marunong mag-costing. Gusto niya ikaw yung mag-costing ng mga cakes niya. 'Di ba? Nakakatuwa kasi ang daming nakarelate. Matagal ko na yung problema Kasi minsan nadadala ako doon sa mga pa-inquire nila, ganyan. So lahat sinagot ko yung mga inquiries nila and then sabi ko, parang ang dami namang tanong nito, parang ganun. Tapos pagtingin ko doon sa profile nila, ng Facebook profile nila, nakita ko baker din pala from somewhere. Medyo malayo sa akin, pero baker din siya. So ang nangyari, ako yung nag-costing ng mga cakes na siguro tinatanong sa kanya, ganon. Alam nyo guys, okay lang naman na magtanong tayo for comparison, pero wag naman yung ganon ka, na halos lahat na ng cake design, itinanong na sa'yo kung magkano yung price mo sa gantong size, sa gantong detail, sa ganitong material na ginamit. Alam mo yun, yung parang kung gusto nating magnegosyo, dapat marunong din tayong magpresyo. Kasi, sa bawat baker, magkakaiba tayo ng ingredients na ginagamit And yung bawat ingredients na yan, magkakaiba rin na ng price. So, magkakaiba rin tayo ng costing. And because magkakaiba tayo ng costing, at the end, magkakaiba rin tayo ng pricing. So, kailangan yung price natin is depende talaga doon sa costing natin and depende din doon sa quality ng cakes natin. Ganon. So, wag tayong gaya-gaya ng price ng ibang baker porket nakita mo na ganun yung size niya and ganun yung price niya, ganun na rin sa'yo. Diba? Tignan mo din yung ingredients na ginamit mo, baka mas mura or baka mas mahal yung ingredients pala na ginagamit mo tapos ginaya mo yung price ni class A o then nalugi ka pa, diba? So, kailangan marunong tayong mag-costing. And ako, aminado ako, nagtanong din ako sa mga friends ko na, uy, magkano sa'yo yung ganto? Ko-compare ko lang kung alam mo yung katanggap-tanggap ba yung price ko or hindi katanggap-tanggap kasi ang overpriced pala ako, ganon, or medyo super baba naman pala ng price ko, yung mga ganun. Pero wag naman yung grabe naman yung lahat na lang itinanong nyo na sa amin, 'di ba? Kailangan marunong tayong mag-costing. So, iyon lang naman. Nakakatuwa kasi ang dami palang nakarelate na mga bakers, 'di ba? Wag natin ugaliin yung ganun. Kailangan marunong talaga tayong mag-costing. So, inuulit ko, kung gusto nating magnegosyo, dapat marunong din tayong magpresyo. So, ayun, sakto naman pagkatapos ng chika ko, tapos na rin yung drawing ng cake. So, maglagay na tayo ng border dyan sa ibabaw. Piping tip pala na ginamit ko dyan is yung D-Chef 864. And then, yung food color naman is yung Christmas red ng Chef Master. So, yun. After nyan is that's the finished look and that's the finished product. Dinala pa to sa CAU Manila via Lalamove Car and safe naman daw nakarating. So, yun lang guys for today's video. Thank you so much for watching. Bye!